Magandang umaga po. Ngayon po'y araw ng Huwebes at 12 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Japanese Prime Minister Shinzo Abe darating sa bansa ngayong araw para sa isang state visit. Mahigpit na seguridad ipatutupad sa mga lugar na bibisitahin nito. Mas makabuluhang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahang Van den Noor hosting nito. Ilang alkalde pinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Pagbibigay diin sa kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at iligal na droga. Layo ng pagpupulong ayon sa Malacanang. US President Barack Obama naging emosyonal sa kanyang farewell speech. Mapayapang pagsasali ng kapangyarihan ipinananawagan sa publiko. At venue para sa Miss Universe 2016 swimmer presentation sa Cebu, handa na. Pagdaraos ng pre-pageant sa lalawigan, inaasahang magpapalakas ng turismo sa probinsya. Hangad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng Pilipinas ng mas makabuluhang ugnayan sa ibang bansa sa kauna-unahan niyang pag-host ng taunang Van den Noor sa Malacanang. Muli ring nanindigan ang Pangulo na itutuloy niya ang kampanya kontra iligal na droga at korupsyon sa kabila ng mga pambabatikos. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Sa harap ng mga miyembro ng Diplomatic Corps at sa unang Van den Noor sa ilalim ng kanyang administrasyon, muling ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagiging komiko. To your success, Excellencies, in the sub-diplomatic gatherings, especially in Asia, we just say kampai. It's always bottoms up. So be careful with this, our Asian brothers and sisters. When they say kampai, I say no, just half of the kampai. Isa-isang binati ni na Pangulong Duterte at Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga kinatawan ng iba't ibang international organizations at diplomatic missions. Kasama rin sa pagtitipon ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte at mga top official ng tatlong sangay ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Duterte ang pagiging seryoso ng pamahalaang sugpuin ang korupsyon at aparato ng iligal na droga sa bansa. The administration will remain firm in its resolve to hold the corrupt accountable for their deeds. We will make criminals responsible for their actions, and we will work very, very hard to finally break the apparatus of the illegal drugs trade. Ipinahayag din ni Pangulong Duterte ang kanyang kahilingang magkaroon ng mas makabuluhang ugnayan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ito ay alang-alang sa pagkakaroon ng epektibong pagbabago hindi lang sa Pilipinas gayon din sa Asia Pacific region, lalo na't ang bansa ang chairman sa ASEAN ngayong taon. Bukod dito, umapila rin ang Pangulo sa mga stakeholder na suportahan ang pamahalaan sa pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at mga makaliwang grupo. Dagdag pa ng Pangulo, binibigyang halaga nito ang mga kasalukuyang partner ng Pilipinas habang hinahangad din ang pagkakaroon ng mga bagong kaalyado. Friendship, after all, knows no bound. The Philippines has and will continue to build on our friendship, founded on a common objective, shared values, and time-honored principles of international law. Samantala, hindi naman nakadalo sa pagtitipon si Vice President Leni Robredo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tikom ang Malacanang sa ulat na umano'y binawi ang imbitasyon kay Vice President Leni Robredo para sa taunang Van den Noor. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kukumpirmahin pa niya kung may katotohanan ang naturang ulat.
Nang tanungin naman kung patuloy bang hindi isasali ang Vice Presidente sa mga katulad na event, sinabi ni Secretary Abella na nasa prerogative ng Malacanang na imbitahin kung sino ang mga kinakailangan sa mga pagtitipon. Una nang sinabi ng opisina ni Vice President Robredo na nakatanggap sila ng invitation para sa Van Dinur noong December 28. Subalit tinawagan umano sila ng Malacanang noong January 4 upang bawiin ang imbitasyon dahil limited lang ang guest list para sa naturang diplomatic function. Samantala, tutol ang ilang miyembro ng Social Security System o SSS sa dagdag kontribusyon na ipapataw sa mga miyembro simula sa Mayo matapos na paboran ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 1,000 dagdag benepisyo sa mga SSS pensioner. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Sari-saring sakit sa katawan na ang idinadaing ni Mang Lores, 75 anyos at isang SSS pensioner. Sa loob ng isang buwan, nasa 4,200 ang kanyang natatanggap na pensyon sa SSS. Subalit ang lahat ng ito napupunta lamang sa pambili niya ng gamot para sa asthma at problema sa prostate. Gayon din sa maintenance ng kanyang asawa na diabetic. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Mang Lawrence sa 1,000 pisong dagdag benepisyo na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa lahat ng SSS pensioners simula sa Pebrero. Dahil sa dami po ng gamot na nabili ko, dahil sa pag tumatanda po ang tao, halos sa gamot lang po napupunta yung pension ko po. Dalawa pa po kami ng misis ko na may sakit. Kaya nakahati pa po. Bagaman natuwa ang mga pensioners sa karagdagang benepisyo, may ilan namang mga miyembro ng SSS ang hindi pabor sa bagong pulisiya kung saan madaragdagan ng 1.5% ang halaga ng babayarang kontribusyon na epektibo simula sa Mayo. Tulad na lamang ni Aling Elsie Madhos na isang manicurista. Mula sa kanyang kinikita na 2,000 pesos kada buwan, nasa 220 pesos ang kanyang binabayarang voluntary contribution. Ibig sabihin simula sa Mayo, madadagdagan ng 30 pesos ang huhulugang kontribusyon ni Aling Elsie. Yun nga mahirap dahil naghuhulog kasalukuyang kami ngayon. Tulad sa akin, asawa ko, naghuhulog pa lang. Pag nadagdagan, malaki na naman ang kawalan sa amin. Sa kabila ng mga tumututol, may ilan namang miyembro na suportado pa rin ng pension hike. Naniniwala ang mga ito na darating din ang panahon na sila rin na makikinabang sa nasabing dagdag kontribusyon. Yung start na na yun, tuloy-tuloy na yun. Bali mababawi na rin yung additional na na payment sa SSS contribution. Hindi man ngayon sa na pagdating ng time na kami na rin, syempre yung system na yun, tuloy-tuloy na yun. Kaya parang fair na rin yun. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinabi naman ng ilang eksperto na dalawa ang maaaring maging epekto sa ekonomiya ng bansa sa pagpapatupad ng aumento sa buwan ng pensyon para sa mga retiradong miyembro ng Social Security System. Narito ang hataw na balita ni Monokson. Dalawa ang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ng ipatutupad na pension hike ng Social Security System. Ayon sa ilang ekonomista, sa mahigit 2 milyong retiree na makikinabang sa dagdag pensyon, may mabuti itong dulot sa economic growth. Dahil sa dagdag na 1,000 pisong pensyon, malaking tulong ito upang madagdagan ang panggastos ng mga pensyonado. At kapag lumalakas ang purchasing power o kakayahang makabili ng publiko, positibo ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Isa sa mga konsepto ng ekonomiya ay ang tinatawag na circular flow of income. Kapag gumastos ang mga tao, nangangahulugan ito ng dagdag na production na magdudulot naman ng dagdag na employment o trabaho. Ang dagdag trabaho ay dagdag na income o kita sa mga empleyado at babalik muli sa spending o paggastos. Ganito umiikot ang pera sa bansa. Kung may kukonsidera umano na government spending multiplier ang ipinatupad na dagdag pensyon sa mga retiree at gagastosin naman ito for private use, may tuturing ito na economic growth. If and when gagastosin ng ating mga retirees yan for private spending, and then that will actually catalyze economic growth. Bibili sila ng kanilang mga pagkain, damit, iikot yung pera. Masama naman ang magiging epekto ng dagdag na SSS pension kung makangahulugan ito ng kabawasan sa pondo ng pamahalaan.
Para naman sa ilang employer, hindi sila tutol na magdagdag sa kontribusyon sa SSS kung maganda rin ang takbo ng ekonomiya. Pwede naman po kami magbigay. Kaya nga lang, sa sitwasyon po namin, sa economy natin ngayon, taas ng taas lahat ng halos mga tax tumataas, yung mga bilihin. So, paano ka makakapagdagdag? Ayon sa mga ekonomista, ang isang pinakamagandang aksyon upang mabalanse ang epekto ng dagdag na SSS pension sa ekonomiya ng Pilipinas ay masiguro na makolekta at maitaas ang kontribusyon ng mga SSS members. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagtipo naman ang mga empleyado ng COMELEC offices kahapon ng tanghali upang ipakita ang kanilang pagsuporta kay COMELEC Chairman Andres Bautista sa kabila ng issue ng COMELEC o ang website breach. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Kasabay ng kanilang lunch break, nagtipon-tipon ang mga empleyado mula sa regional at field offices ng Commission on Elections sa Luzon upang ipakita ang kanilang puwersa na suportado nila si Chairman Andres Bautista sa kabila ng issue ng COMELEC o ang massive website data breach. Nagmula ang mga empleyado partikular sa NCR, Region 4A, Region 4B at mga kalapit na COMELEC offices sa Manila. You could just wonder how a victim could be prosecuted for the hacking when you are the victim. When you are supposed to be protected instead of being prosecuted. Ayon sa COMELEC chairman, nakakataba ng puso ang nakita niyang suporta ng mga ito. Inihayag naman niya ang kanyang saloobin sa hinaharap niyang hamon na tila na single out siya sa issue ng website breach. Medyo ikinasasama ng loob, bakit pa merong rekomendasyon na magkaroon ng criminal fact-finding? No? So, pero nandyan na yan. So, sabi ko nga, tayo sa buhay, may kanya-kanyang hamon, may kanya-kanyang krus na pinapasan. Handa naman anya na makipagtulungan ng COMELEC sa mga rekomendasyon ng NPC sa pagsiguro kung nasusunod sa isinabatas na data ang privacy at security measures. Nakatakda rin na magkaroon ng workshop ang lahat ng election officers sa January 18, 19 at 20 upang pag-usapan ang data privacy at implementing rules and regulations kaugnay ng pagprotekta sa impormasyon ng mga botante. Itong sa aming workshop ng COMELEC lamang, to discuss our own rules in respect of NPC's implementing rules, nag-imbita rin kami ng mga resource persons from NPC. Para maliwanag lang kung ano yung gusto talaga nilang ipatupad dito sa batas. Nakatakda ring magsumite ng motion for reconsideration sa National Privacy Commission si Chairman Bautista. Kung hindi kami matagumpay doon, meron pa ng mga remedyo sa korte. Pero in the end, nasa sa taas yan. Oo, kung ano mangyayari. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Commission on Elections. Hihingi ng suporta ang National Irrigation Administration o NIA sa mga magsasaka para sa maintenance ng mga irigasyon sa buong bansa. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Pinag-aaralan ngayon ng National Irrigation Administration o NIA ang pagkakaroon din ng share o bahagi ng mga magsasaka para sa maintenance ng irigasyon. Sinabi ni Administrator Peter Lavinia sa programang Get It Straight with Daniel Rason na kahit na libre na ang patubig, kailangan pa rin imantine ang mga estruktura ng irigasyon. Ito ay upang tiyak na makarating sa kanilang palayan ng tubig upang mapanatiling mataas ang produksyon ng palay. Isa sa tinitingnan ng NIA ay ang pagpapatupad ng monthly dues lalo na sa mga may malalaking negosyo gaya ng palaisdaan at plantasyon ng saging at pinya. Ngayong 2017, naglaan na ng 2 bilyong piso ang pamahalaan para saluhin ang irrigation fee na dating binabayaran ng mga magsasaka. So, pinapaalam natin sa kanila na hahanap tayo ng paraan how we can share the responsibility at the same time kahit na ang cost ng maintenance ay manggagaling sa NIA o doon sa gustong mag-contribute, pero yung responsibility na tulungan ang NIA sa maintenance ay nasa irrigator associations natin at mga magsasaka. Samantala maraming nakaabang na proyekto ang NIA
dahil na-delay ang paglalabas ng pondo noong 2016. May 300 lugar din na natukoy ang NIA na pwedeng pagtayuan ng mini hydropower plants na maaaring pagkakitaan ng ahensya at makatulong sa supply ng kuryente sa bansa. Binuksan din ng NIA ang kanilang isinasagawang bidding para sa mas maraming kontraktor matapos na matuklasang iilan lamang ang nakakakuha ng proyekto. Posible ring hindi na singilin ang utang ng mga magsasaka sa NIA na umaabot na sa 13 billion pesos kapag naipasa na sa Kongreso ang panukalang mai-waive ito. Isinasapinal na rin ng NIA ang kanilang FOI manual upang maging bukas sa publiko ang anumang impormasyon na maaaring kunin sa ahensya. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpakalat na ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines para bantayan ang seguridad sa idaraos na dalawang malalaking okasyon sa bansa, ang Asian Summit at ang nalalapit na Miss Universe Beauty Pageant. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng publiko sa posibilidad ng kaguluhan kasabay ng pagdaraos ng ASEAN Summit at Miss Universe event sa bansa. Ayon sa AFP, nagdagdag na sila ng puwersa para bantayan ang posibleng maging banta sa seguridad, katuwang ang mga tauhan ng Philippine National Police. What is important for us to know para sa ASEAN Summit at saka sa Miss Universe pageant na gagawin, your AFP is ready. Nagpadala na ang AFP ng nasa 500 sundalo sa Davao City bilang paghahanda sa ilulunsad na ASEAN Chairmanship ng Pilipinas sa January 15. We have augmentation from the Army, Navy, and the Air Force who have already been flown to Davao City to beef up our PNP personnel there to provide security. Kinabibilangan ng augmentation force ng K9 units at explosive and ordnance teams. Pangungunahan ng binuong Task Force Haribo ng puwersa ng AFP sa Davao. Nakabantay rin ang militar sa Maynila, Palawan, Davao at Vigan kung saan nagkakaroon ng aktibidad ang mga kandidata. This time, sa mga iba't ibang regions or areas na makakaroon ng activities, meron tayong kanya-kanyang unit na task para mag-provide ng security. Ayon sa AFP, kung paano ang mahigpit na seguridad sa prosesyon sa Quiapo noong Lunes ay gayon din ang pagbabantay na ipatutupad sa dalawang malaking event ngayong taon. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Naghatid ng takot sa mga residente ng 4th Avenue Barangay Bagong Lipunan, Krame, Quezon City ang isang peking bomba na kasing itsura ng dynamite na natagpuan malapit sa gate ng Campo Krame. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Naghatid ng takot sa mga residente ang natagpuang pekeng bomba na kasintulad ng dynamite na may timer malapit sa gate ng Campo Krame kahapon ng tanghali. Ayon sa ilang residente, natagpuan ito ng isang basurero sa loob ng garbage bag malapit sa lugar. Parang may timer, tapos dinala daw dyan. Tapos nung dinala dyan, ayun na, naalarma na pinagbawalan na yung mga taong pumasok dito. Siyempre, natakot naman kami, nandito kami, residente kami, kumasabugan kami. Ayon kay PO1 Kevin Tobias, inireport ng basurero ang natagpuang pekeng bomba na kasama sa mga nakolektang basura sa paligid ng kampo. Aniya, sinabi pa ng basurero na mukha itong laruan dahil magaan. Temporary, wala pang cordon. In-alert muna namin yung mga tao na magbigay distansya doon sa bomb, and then tumawag ako ng EOD. Yung dynamite na po, and then may timer sa gitna. Sa may dinamita siya talaga. Subalit base sa ginawang pagsusuri ng Explosive and Ordnance Division ng PNP, hindi ito aktibong bomba dahil bagamat may timer at wire ay wala namang kakayahang sumabog. And hindi po siya capable sumabog kasi wala nga po siyang explosive. Kadalasan lamang aniya itong ginagamit sa mga training, subalit tumanggi itong galing sa kanila ang natagpuang pekeng bomba. Iimbestigahan naman ng PNP kung sino ang nagtapon ng pekeng bomba na posibleng ginamit sa training, lalo na at nakapaligid sa Campo Krame ang maraming mga security agency. Paalala naman ito sa publiko, sakaling makakita ng pinaghihinalaang bomba, agad na i-report sa mga pulis at lumayo ng 300 meters upang masiguro ang kaligtasan at di matamaan ng pagsabog. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines.
Inaresto ng mga otoridad ang isang babaeng kasangbahay sa Tondo, Maynila dahil umano sa pagnanakaw habang nasa trabaho ang mga amo nito. May hatol na balita si Asher Kadapan live. Yes, Asher. Yes, good morning, June. Inaresto ang isang babaeng kasambahay na nagnakaw umano ng mga alahas sa bahay ng kanyang mga amo sa Tondo, Maynila habang wala ang mga ito. Depensa ng suspect, 17 taong gulang pa lamang umano siya at biktima lamang siya di umano ng dugo-dugo gang. Ayon sa mga complainant, 3 buwan na umano nila itong patulong sa bahay na inirekomenda ng isang kaibigan. Natangay umano ng suspect ang mga alahas na nagkakalaga ng humigit kumulang sa 100,000 piso at ayon sa mga otoridad, ito-turn over muna ang suspect sa DSWD dahil wala itong maipakitang dokumento ng pagkakakilanlan. Kasi dito ang kanyang mga amo nasampahan ng kasong pagnanakaw ang katulong upang huwag ng tularan ito. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Asher Kadapan, nagulat ang live mula sa Maynila. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Hey Monica, good morning. Hi Angel, good morning. Here are the news from different parts of the globe. U.S. President Barack Obama got emotional as he delivers his final speech as President of the United States of America days before he officially becomes a private individual. Kath Carriedo has the details. You were the change. You answered people's hopes, and because of you, by almost every measure, America is a better, stronger place than it was when we started. An emotional U.S. President Barack Obama says this is the time for him to say thanks to the American people for inspiring him over the last 8 years, for keeping him honest and for making him a better man, and calls for a peaceful transition to power when Donald Trump becomes president on January 20th. The peaceful transfer of power from one freely elected president to the next. I committed to President-elect Trump that my administration would ensure the smoothest possible transition, just as President Bush did for me. Obama went on to list the accomplishments of his 8-year presidency. If I had told you 8 years ago that America would reverse a Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history, if I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11, if I had told you that we would win marriage equality and secure the right to health insurance for another 20 million of our fellow citizens, you might have said our sights were set a little too high. Later on, he paid tribute to his family as he called his wife, First Lady Michelle Obama, his best friend, commending her for bringing the White House closer to the people. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Obama has revealed his post-presidency plans, where he hopes to dedicate himself to training and advising a new wave of politicians, especially within the Democratic Party, to rebuild its glory. The Democratic president is feeling some nostalgia as he prepares to leave the White House on January 20 after 8 years in office. And unlike most first families who are eager to return to a life far away from the White House, the Obamas will be spending their first 2 years as private individuals just around Washington, D.C. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago, USA.
The number of people arriving in Germany wanting to seek asylum fell dramatically last year. The fall reflected tougher rules at home and border closures by other countries that made it harder for people to travel across Europe to get to Germany. Some 280,000 migrants seeking refuge entered Germany in 2016, down from 890,000 the previous year. Yet the number of people who filed asylum applications was about 750,000, up by 270,000 from 2015. This is a good news for Chancellor Angela Merkel as she prepares to seek re-election. The huge influx of migrants in the past 2 years has eroded Merkel's popularity and fueled the rise of the anti-immigrant Alternative for Germany party. In other news, Kremlin denies claims that Russian officials had assembled a file of compromising information on U.S. President-elect Donald Trump. 2 U.S. officials say the heads of 4 U.S. intelligence agencies had last week presented Trump with classified documents. These include unverified claims that Russian intelligence operatives had compromising information about him. Kremlin spokesman Dmitry Peskov says the dossier containing the claims was a hoax which had been dreamt up to further harm U.S.-Russia relations. Peskov added the Kremlin did not engage in compiling compromising dossiers on anyone and was focused on building relations with Russia's foreign partners instead. Trump has already dismissed reports that Russia had compromising information on him. And those are the latest news from around the world this morning. Back to Angel. Thank you, Monica. Punta natin kaagad ang ating mga kasama sa Radyo La Verdad 1350 sa huntahan with Atty. G. Beth at Jocas. Hi, June. Morning. Bagets na bagets si Angel sa kanyang headband. Very beautiful. Very pretty. Very pretty. Batang-bata. Hello. Sabi nga ni friend, napakagandang babae. Sabi ni friend. At napakaputi. Yung ating white lady. Ang gagwapo, tsaka ang ganda na muna sa mukha. Alam mo, kanina pa sa makeup room niya. No, may Mutual Admiration Society. Ganda na sa Tito Jocas. Ang tawag niya Tito Jocas, nakaganyan mo. Sa ano? Chaleco? Chaleco. Chaleco di Pataranta. Vest. Vest yan, vest. Parang nangangampanya, no? Oo. Pero naka-Fahrenheit. Wala na lang lagyan ng BH. Fahrenheit ka, so kaya pala ganun ka na naman. Gwapong-gwapo, kaya lang naka-Fahrenheit. Alam mo, sinadya ko yan para mainis si Tito Beth. Hindi nga ako tumitingin sa kanya. Naamoy ko. Hindi, idol daw kasi ni Tito Jo ang ating presidente. Fashion statement yan. May meeting to, nakasapatos. Nakasapatos ako. Tsaka baka akala Tsaka ninyo may medyas siya. Akala ninyo si President Digong na mahilig sa brown na sapatos. Brown din na sapatos. Brown din siya. At saka with matching nakabukas talaga yung ano, alam nyo naman. Nakabarong tapos sa loob eh. Suspender. Hindi, bagay naman eh. Oo. Galing eh. Kakaiba. Macho dating eh. At saka, in fairness sa ating Pangulo, kita nyo may prepared speech na. At talagang binasa naman niya. Binasa naman niya. Hindi kasi, good job. Diplomatic event eh, activity. Mahirap na baka magkamali siya. Kampay. Kampay. Sabi kaso illustrate yung ano, yung champagne. Sabi niya dapat kalahati lang. Ano pala, apple cider. Apple cider yung ininom niya. Apple cider lang. Sabagay bawal na ata sa kanya yung mga alcoholic. Iba Ganda yung apple cider. Tsaka sabi niya, bottoms up daw, pero kalahati lang pala. Hindi ka kanya ka panahon ni Erap, noon talaga bottoms up. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mahigpit na seguridad ipatutupad sa Davao City kaugnay ng inaasahang pagbisita sa lugar ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ilang Indian national nais makipagdialogo kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng 5-6 lending scheme. Microfinancing para sa mga maliliit na negosyante ilulunsad ng Department of Trade and Industry ngayong buwan bilang pamalit sa 5-6 money system. Ilang alkalde, pinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang pagbibigay diin sa kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at iligal na droga layo ng pagpupulong ayon sa Malacanang. At isa sa mga suspect sa pagpatay sa 8 mangingisda sa Zamboanga City nahuli na ng mga otoridad. Pinulong kahapon ng hapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang ang mga alkalde mula sa buong bansa.
Ang ilan sa mga ito ay dumating sa palasyo ng sabay-sabay sakay ng mga bus. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella, hindi ito eksklusibo sa mga umano'y nasa narco-list ng Pangulo. Nag-issue umano ng general invitation ng punong ehekutibo para sa pagtitipon. Narito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. I suppose, let's put it this way. I suppose the intent is to have a conversation in the same way that the President has been. He has not really met with the mayors in order to discuss, directly discuss his positions, especially regarding criminality, crime, and drugs. I suppose it will be, it's safe to assume that that will be part of the conversation this afternoon. Ito ang unang pagpupulong ni Pangulong Duterte sa mga LGU Chief Executive. Mahigit sa 70% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng martial law bilang solusyon sa mga suliranin sa bansa, batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Tutol ang 74% ng mga Pilipino sa pagpapatupad ng batas militar para resolbahin ang mga problema sa bansa batay sa pinakahuling Pulse Asia survey. 12% lamang ang sang-ayon, samantalang 14% naman ang di makapagdesisyon. 1,200 na mga Pilipino ang kinapanayam ng Pulse Asia survey mula December 6 hanggang 11, 2016. Nangingibabaw ang pagtutol sa batas militar sa lahat ng dako ng bansa. Gayon din sa lahat ng uri ng socio-economic classes, age groupings at gender. Isa sa mga mahalagang pangyayari bago isinagawa ang survey ay ang pagpapahintulot ng Korte Suprema na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani na siyang nagpatupad ng batas militar noong 1972. Samantala, umaasa naman si Senator Bam Aquino na pakikinggan ng palasyo ang hiling ng marami kontra martial law. Lalo't malalim ang sugat na iniwan nito sa mga biktima ng human rights violation sa ilalim ng rehimeng Marcos. Naniniwala rin ang senador na nangangailangan ng bagong paraan upang maresolba ang problema ng bansa sa illegal drugs at terorismo. Clearly, kitang-kita naman, 74% yung mayorya ng taong bayan ayaw na ng martial rule at naghahanap ng mga bagong solusyon sa mga problema natin. Iginiit naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na matagal nang sinabi ni Pangulong Duterte na walang magandang maidudulot sa buhay ng mga Pilipino ang pagpapatupad ng martial law. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakdang dumating ngayong araw sa bansa si Japanese Prime Minister Shinzo Abe para sa isang state visit. Inaasahang bibisita ito sa Davao City kaya naman puspusan na ang ginagawang paghanda ng mga otoridad sa lugar. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Nakakabit na sa mga pangunahing lansangan sa Davao City ang bandera ng bansang Japan para sa inaasahang pagbisita dito ni Prime Minister Shinzo Abe sa Biyernes. Nakalatag na rin ang seguridad sa kanyang unang pagdalaw sa syudad. Dahil isang head of state ang panauhin ng bansa, ang Presidential Security Group ang mangunguna sa pagbibigay seguridad sa kanya. Yung tasking po ng Davao City Police Office is for general area security, the route security, and yung mga stations natin na concerned will be alerted and if in case na meron mangyari. Isa sa inaasahang pupuntahan ni Prime Minister Abe ang Mintal Elementary School kaya todo na ang pag-aayos sa buong paaralan. Nakatayo sa paaralan ang isang monumento bilang pag-alala sa negosyanteng si Ota Kyozaburo na nagtayo ng Ota Development Company na siyang nagpatakbo ng unang taniman ng abaka ng mga Hapon sa Pilipinas at tumulong din na mapalago ang negosyo ng Japan sa Davao. Kaya marami siyang naitulong sa Japan yung economic doon. Itong mga baka, pinadala man niya sa Japan. Kaya tinawag siya nga itong ang purpose nito para sa kanya. Overwhelming po talaga sa part namin. It is because sa kadami ng places dito sa Philippines, we are chosen as one of, we are included in the itinerary of the Prime Minister. Inaasahang bibisitahin din ng pinuno ng Japan ang sementeryo sa Barangay Mintal kung saan nakalibing ang maraming Hapon na namatay bago at noong panahon ng digmaan. Umaasa naman ang Japanese Chamber of Commerce sa Mindanao na lalong mapapalago ang ugnayang pang-ekonomiya ng Japan at Pilipinas sa pagbisita ni Prime Minister Abe sa bansa. I think we have been the biggest country to import Filipino products. Still continue, I think, in future also.
especially from Mindanao. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nais ng ilang Indian national na makipagdialogo kay Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng utos nito na ipa-deport ang mga may negosyong 5-6 sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longboen. Ilang Indian nationals ang umapela sa pamahalaan kasunod ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na hulihin at ipa-deport ang mga nagnenegosyo ng 5-6 money lending scheme. Ayon sa isang Indian na nagpakilalang rancho, hindi sila nanggigipit sa mga umuutang sa kanila taliwas sa persepsyon ng ibang tao. Halos lahat ng Indian, papautang sila 1 buwan kalahati, 2 buwan hanggang 3 buwan. 20%. Tapos halimbawa walang hulog, sabihin bukas na, sa sunod na araw na lang, walang magawang Bombay. Sinabi ni Rancho, kung itinuturing man na iligal ang kanilang pagpapautang, handa naman silang makipagdialogo kay Pangulong Duterte kung kinakailangan. Siguro naman maraming mga alternate na pwede gawin. Halimbawa, bigyan nyo ng license. Hindi lahat ng Bombay dito na may legal, marami Bombay na illegal dito. Meron mga walang mga papel. Kaya hindi yung dapat damay lahat. Samantala, kahit mas mataas ang tubo, mas pinipili ng marami nating mga kababayan ang umutang sa mga Indian dahil wala na itong mahabang proseso ng pagpapautang o anumang collateral gaya ng ibang loan company o mga bangko. Gaya na lamang ng ilang tindera sa palengke ng Malabon. Ayon kay Mang Victor, sa 300 piso na kanyang kinikita sa pagtitinda, 100 piso ang kanyang itinatabi kada araw na pambayad sa kanyang inutang. Sa 2,000 piso na inutang niya, maaari niya itong bayaran ng hanggang 40 araw na may tubo na 400 piso. Marami rin ko titos eh. Utang ka, di ba? Imbestigahan ka pa. Kung may collateral ka, kung collateral ka pa. Maraming check. Oh, hindi may schedule pa. Hindi ka mukha ng Bombay pag sinabing kukuha ka, nay. O, sasabihin ko, oo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2010, pang-apat ang India sa pinagmumula ng foreign citizens sa Pilipinas na may halos 9,000. Bukod pa rito ang bilang ng mga walang sapat na papeles na manirahan sa bansa. Leslie Longboen, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa kaugnay na balita, isang microfinancing program na tinatawag na Pondo para sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 ang ilulunsad ng Department of Trade and Industry. Ito ay ayon sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipalit sa 5-6 money lending system. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, ito ay mayroon lamang maliit na interest rate upang maging abot kaya sa mga mayroong maliliit na negosyo. Pangunahing matutulungan ng programa ang micro-entrepreneurship o micro-entrepreneur agribusinessmen, tindera sa palengke at membro ng mga kooperatiba. Meron itong inisyal na pondo na 1 bilyong piso na magmumula sa national budget. Una itong ilulunsad sa 30 pinakamahihirap na probinsya sa bansa. Nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga suspect ng pagpatay sa 8 mangingisda sa Siromon Island, Panubigan, Zamboanga City noong Lunes ng gabi. Kinilala ang suspect na si Midsfer Nunio, 32 taong gulang, residente ng Barangay Sangali ng lungsod. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang suspect sa isang illegal drugs buy-bust operation. Nang dalhin na ito sa police station, napag-alaman na kabilang pala ito sa mga suspect ng pagmasaker sa mga mangingisda. Nakuhanan ito ng 3 sachet ng hinihinalang shabu, 1 hand grenade at marked money. Sa ngayon ay nakadetene na ito sa Police Station 2, nasampahan na ng mga kaukulang kaso. Samantala, patuloy pang pinaghahanap ang kanyang mga kasamahan, kabilang na ang mga kinilalang sina Naser Saipudin, Aming Mundalis, Alvin Sangkula, Jobert Cabe at RJ Papa. Umaasa ang Philippine National Police na maipapasa na ngayong 17th Congress ang PNP Reorganization and Modernization Act upang mas maisaayos ang ilang infrastruktura ng ahensya. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. 1998
pa nang unang ihain sa Kongreso ang PNP Reorganization Plan, subalit hanggang ngayon ay hindi pa ito naisa sa batas. Kaya naman sa kasalukuyang Kongreso ay umaasa ang pambansang pulisya na ito ay may sasabatas para sa ilang mga pagbabago sa istruktura ng PNP. Nakapaloob sa panukalang batas na ilipat na sa pamamahala ng PNP ang mga training para sa lahat ng mga nagnanais na maging pulis. Ayon sa PNP, malaki ang pagkakaiba kapag nasa ilalim na ng pamamahala ng PNP ang Philippine National Police Academy at ang Philippine Public Safety College. The PPSC lacks accountability as to the quality of performance of police personnel who graduated from its training programs institutions. There is mismatch between the PNP training expectations and requirements and the actual service provided by the PPSC. Kasama rin sa layunin ng panukalang batas na tumanggap na ng mga K-12 graduates na may 72 collegiate units sa PNP at ibaba na sa 5'2 mula 5'4 ang height requirements sa mga lalaking nagnanais na maging pulis habang 5 flat naman mula sa 5'2 para sa mga babae. Marami silang kinoconsider na factors but we're hoping na especially now that the Chief PNP himself has mentioned some very important need to bring PNP into the PNP. May mga bersyon na ang Kamara at Senado sa panukalang batas at kasalukuyan pang nakapending sa committee level ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Grace Casen, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagsagawa naman ng kilos protesta sa harap ng Department of Justice ang ilang kasapi ng grupong Anak Bayan upang muling ipanawagan ang pagpapalaya sa mga political prisoner. Giit ng grupo, dapat tuparin ng Duterte administration ang ipinangako sa pagtatapos ng second round ng peace talks noong Oktubre na palalayain ang lahat ng 400 political prisoners. Ayon sa grupo, pinatatagal lamang ng pamahalaan ang pagpapalaya sa mga ito upang mapilitan ang National Democratic Front of the Philippines na lumagda sa isang bilateral ceasefire agreement. Karamihan nila sa mga political prisoner ay matatanda at may sakit na, bukod pa sa gawa-gawa lamang ang mga kasong naisampa laban sa mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Jose Marie Calweng, ang National President ng College Editors Guild of the Philippines. Marapat lamang na mapalaya lahat ng bilanggong political, particular na yung mga matatanda na, no? Nasa 130 po ang elderly. Tiniyak ni DENR Secretary Gina Lopez na bibigyan nila ng solusyon ang problema sa pagbubuga ng abo ng isang power plant sa Limay, Bataan na nakapaperwisyo sa maraming residente. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Inilahad ng mga apektadong residente kay DENR Secretary Gina Lopez ang kanilang mga problema at hinaing kaugnay ng perwisyong dulot ng abo na umano'y galing sa coal-fired power plant sa Limay, Bataan. Ayon sa Coal-Free Bataan Movement, malinaw sa record na kanilang nakuha mula sa Health Office ng Limay, Bataan na tumaas ang bilang ng mga nagkakasakit sa baga mula na mag-operate ang planta ng Petro noong 2013. Nasa 7,000 plus yun. Tapos tumaas lalo siya noong 2015 kasi naging 12,000. So, ibig sabihin nun, tumataas yung record ng may sakit. Maging ang planta ng San Miguel ay nagdudulot din nila ng abo bagamat nasa testing period pa lamang ito. Hindi ka nag-ooperate na nagbabato sa grid. Totoo yun. Pero ang nangyayari, nagtitesting sila. So, gumagamit din yun ng coal. At yung San Miguel, wala pa silang gawang coal ash pan. Pinabulaan na naman ng San Miguel Corporation ang mga akusasyon ng grupo. Our materials is limestone that is being fed to our 4 units of Petron boiler. Now, the San Miguel Global Power 4 units of 150 megawatts is not yet running. The first unit is starting to run on January on the commissioning. Payag naman ng San Miguel Corporation na ipasuri ang mga apektadong residente upang malaman kung talagang ang planta ang dahilan ng kanilang pagkakasakit. And if they are galis aso, I will pay for it also para magpagaling yung galis aso nila. So therefore, please tell them not to jump in conclusion. If it's a galis aso, not to blame it on us. Una nang hiniling ng ilang environmental group na ipatigil ang operasyon ng mga planta, subalit hinihintay pa ng DENR ang sagot ng mga operator sa inilabas na show cause order bilang bahagi ng due process. Kukumpirmahin naman ng DENR sa DOH kung may kaugnayan ng sakit ng mga residente sa nangyayaring ash spill.
Sa ngayon ay binigyan na ng permit ng DENR ang pag-aalis ng mga lime powder na gagamitin naman sa paggawa ng semento. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng Department of Energy na makahanap ng mga solusyon sa problema sa supply ng kuryente sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Naghahanap na ng alternatibong pamamaraan na pagkukunan ng enerhiya ang Department of Energy. Ito ay matapos ipahayag ng DOE na patuloy na pagnipis na supply ng kuryente sa bansa. Ng departamento, nagpipili po tayo makahanap ng bagong source ng enerhiya tulad ng langis, gas at mga cooling. Magugunit ang sinabi ng Energy Department na nakatakda silang magpatupad ng maintenance shutdown sa Malampaya Gas Facility mula January 28 hanggang February 18, 2017. Ito ay dahil kailangang ayusin ang subsea facilities o mga pasilidad nito na nasa ilalim ng dagat. Ngunit malaki ang magiging epekto ng pagsasara nito sa planta sa bansa dahil mapipilitan ang mga ito na gumamit muna ng diesel na mas mahal na panggatong kumpara sa ginagamit nilang natural gas. Kaya naman ilan sa nakikitang alternatibong solusyon ng departamento ay ang renewable resources gaya ng sunlight, wind, biomass, rain, tides, waves at geothermal heat. Ito umano ay mas mura, sigurado at mas ligtas gamitin ng ating mga kababayan. Kaugnay nito ay pag-aaralan na rin ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang pagpapatayo ng alternatibong pagkukunan ng kuryente tulad ng solar power plant. Ako ang minumungkahi ko sa laki ng SBMA, gamitin natin ito na solar. Gamitin natin na wind turbine. Tapos kung may current dito sa ilalim ng dagat, yan pala, pwede palang pagkuhanan din ng kuryente. So lahat ng mga possibility na pagkukuhanan ng kuryente, i-maximize natin, no? Patuloy naman ang panawagan ng kagawaran sa ating mga kababayan na makiisa sa kanilang kampanya na pagtitipid ng kuryente. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, SBMA. Tinulungan po ng UNTV News and Rescue Team ang isang 22 anyos na babae na nanganak sa loob ng isang taxi sa Quezon City kaninang madaling araw. Narito ang hataw na balita ni Reynante Ponte. Habang nagmamadaling papuntang ospital ang sinasakyang taxi ni Aling Buena Morante kasama ang kanyang anak na nanganak na sa loob ng taxi sa Quezon City, tiempo namang nadaanan nila ang UNTV News and Rescue Team sa Quirino Highway at humingi ng tulong sa grupo. Agad namang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang magnanay at inalalayan nito ang sanggol na lumabas na sa kanyang ina na si Ira Arellano, 22 years old, bandang 1:30 ng madaling araw. Isinugod agad sila ng grupo sa Commonwealth Hospital Medical Center. Kwento ni Aling Buena, galing sila ng Tala Hospital, ngunit tinanggihan sila ng doktor dahil maliit pa lang ang tiyan ng kanyang anak at kulang pa sa buwan. Tinakot kami doon sa Tala. Sabi niya gano'n, baka mamatay yung bata pag hindi niyo kasi daw maliit daw yung bata, maliit ang Imbis nga pala kasi niya yung niya, pinatakot pa. Sabi niya, dahil sa pagmamadali, agad na silang sumakay ng taxi at buti na lang ay nakita nila ang UNTV News and Rescue Team. Maraming salamat. Sabi ko nga gano'n, mabuti nandito yung tinutulungan kami. Pag wala yun, hirap na hirap siguro kami Isinilang ni Ira ang isang malusog na baby girl. Agad namang silang inasikaso ng mga doktor at nurse ng ospital. Maayos naman ang lagay ng mag-ina. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Monica Veralio. Monica. Hi again, Angel. Here are the latest news from different parts of the world. Special Bolivian forces burned 14 tons of marijuana in the municipality of Misque, located in the central Bolivian department of Cochabamba. The drugs are brought together from around the region and cumulatively made up roughly 2 hectares of land.
After 13 years of work, Bolivia's Special Narco-Trafficking Forces notched its first year of reducing drug levels in Bolivia back in 2015. Landlocked Bolivia is often a transit point for drugs passing through the region. The second European bird flu outbreak in consecutive years, causing a cull of hundreds of thousands of animals in southern France, is down to chance. The Director General of the World Organization for Animal Health, Monique Elliott, says the repeated outbreaks were a coincidence and not a sign of worse to come. Further infections of migrating birds from Asia can, however, be expected in the future. Millions of birds have been slaughtered in South Korea and Japan in recent weeks as a different strain of the virus spreads in Asia, where outbreaks are more common. In other news, life is getting more miserable for refugees at this time of the year at migrant camps in Greece. June Garin has the news. Migrants stranded in Greece suffered sub-zero temperatures and heavy snowfall on Tuesday at camps not designed for winter weather. A mid-winter icy spell and snowstorms have gripped Central and Southeastern Europe for days, and parts of Greece have been covered in rare snow with temperatures dipping to negative 20 degrees Celsius this week. Snow also fell in downtown Athens on Tuesday. At a camp near the village of Ritsona, about 80 kilometers north of Athens, temperatures hovered at negative 1 degree Celsius as thick snow fell. The camp, where several hundreds of migrants have been living for months, is a collection of containers in a forest where clothes left on hanging on lines outdoors had frozen stiff. As children built snowmen and held snowball fights, the adults covered the containers with plastic tarps and used tree branches to make fires. It's very cold for children. It's very cold, you see. Yes, it's not like Syria or another country here outside in the city, and you haven't city near. More than 60,000 refugees and migrants have been trapped in Greece since Balkan countries along the main northward overland route to wealthy Western Europe sealed their borders last March. Most now live in overcrowded camps in abandoned factories or warehouses or in tents which lack insulation or heating. Conditions were considerably worse on the eastern Aegean island of Lesbos, where more than 5,000 asylum seekers have been waiting for months for their applications to be processed. On Tuesday, the government said it was sending a naval ship to Lesbos to accommodate migrants. It was also scrambling to transfer other migrants to hotels. June Garin, UNTV News and Rescue, Europe. Those are the news from around the world at this hour. Back to Angel. Thank you, Monica. Gusto ko lang, natuwa ako dun sa UNTV News and Rescue natin. Di ba? Hindi lang isa at that particular time ang nasave nila, kundi dalawang buhay. Ano nangyari pala dyan? Mula sa Tala Hospital, tinanggihan sa Tala. So, sumakay ng taxi, nanganak sa taxi, tinulungan ng UNTV News and Rescue din nila sa Commonwealth Hospital. Nagtulong-tulong pa daw yung mga reporters, mga media men doon para doon sa mag-ina. Kasi nangyari pala, kung malaki daw yung babayaran, sabi doon ng natin reporter, from Commonwealth Hospital, itinransfer sa East Avenue dahil malaki nga daw babayaran. So, dinala sa public. Ang problema nga lang daw, pinag-taxi lang yung mag-ina. Hindi inihatid ng ambulansya. Kung nandoon pa tayo, for sure, inihatid na natin yun. Pero, nonetheless, at least, di ba natulungan natin yun? Napakaganda. Balita na yan. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Sugatan sa banggaan ng motorsiklo at dump truck sa Quezon City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Singil sa kuryente, posibleng tumaas na mahigit piso kada kilowatt hour pagsapit ng buwan ng Marso. Pag-atake sa North Cotabato District Jail na dahilan ng jailbreak, pinondohan ng isang suspected drug lord ayon sa provincial government. At lalawigan ng Cebu, nakahanda na sa pagdating ng mga kandidata ng Miss Universe 2016 sa susunod na linggo.
venue para sa swimwear presentation, all set na. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nasugatan ng mabangga ang sinasaklang motorsiklo sa isang dump truck sa Quezon City. Narito ang hatol na balita ni Reynante Ponte. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang naganap na vehicular accident sa Quirino Highway, Barangay Greater Lagro sa Quezon City kaninang hating gabi. Nadatnan ng grupo ang angkas ng motor na kinilalang si John Rex Montanes, 25 years old, na iniinda ang tinamong pinsala sa kanang binti. Agad namang nagsagawa ang grupo ng assessment sa kalagayan ng biktima at nilapatan ng pang-unang-lunas ang mga sugat nito. Ayon sa nakakita sa pangyayari, ang motorsiklo ang bumangga sa truck. Nakabuntot yata yung single. Ngayon nangyari, hindi nila napansin, nakasignal yung truck diyan, naka-stop. Yun nangyari, bigla silang sumalpok doon. Siyempre nagpakainom, hindi napansin. Kaya nangyari, yun, aksidente sila. Matapos bigyan ng first aid, ay hindi na ito nagpadala pa sa ospital. Sa halip, ay nagpahatid na lamang sa kanilang bahay na ilang metro lamang ang layo sa pinangyarihan ng aksidente. Samantala, ang Quezon City Depo's Rescue naman ang tumulong sa driver ng motorsiklo na kinilalang si King Yangson na islugod naman sa East Avenue Medical Center. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaasahang tataas ang singil sa kuryente pagsapit ng Marso dulot ng maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Facility ngayong buwan. Ito ay dahil gagamit ng mas mahal na fuel ang mga planta na sinusuplayan ng natural gas ng Malampaya. Ayon sa Manila Electric Company o Meralco, posibleng umabot sa 1 peso and 44 centavos per kilowatt hour ang ipatutupad na dagdag singil. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, katumbas ito ng 288 pesos na dagdag sa electricity bill. Tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission o ERC na hindi nila pahihintulutan ang malakiang dagdag singil ng isang bagsak. Sa halip ay gagawin itong utay-utay upang hindi maging mabigat sa bulsa ng mga consumer. Sa iba pang balita, pinondohan ng isang suspected drug lord ang pag-atake sa North Cotabato District Jail noong January 4 kung kaya nakatakas ang 160 bilanggo. Ayon kay North Cotabato Acting Governor Charlene Macasarte Villanueva, lumabas sa investigasyon na nakipag-ugnayan ang inmate na si Melvin Kasangyaw o mas kilala sa tawag na Hapon sa grupo ni Ismael Nasser alias Commander Derby. Nagkasundo umano ang mga ito sa 1 milyong piso kapalit ng kalayaan ng suspected drug lord. Bukod dito, ipinangako rin ni Hapon na bibigyan ng 2 .60 caliber machine guns at ammunition ang grupo ni Derby kapag naging matagumpay ang prison attack. Samantala, hindi na naman nagbigay ng iba pang detalye ang pamahalang panlalawigan ng North Cotabato kaugnay sa naging resulta ng isinagawang investigasyon. Sa ngayon ay patuloy pa ring tinutugis ng mga otoridad ang 79 na pugante mula sa District Jail. Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin na po natin ang kahabaan ng Monumento MacArthur Highway. Sa mga kababayan po natin na papunta sa Malinta, asahan po na wala pang magiging problema sa mga oras na ito. Samantalang sa kabilang lane naman, ito yung lane na papunta sa EDSA Recto Avenue. Parehas din po ang magiging sitwasyon. Light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Dito naman po sa EDSA Bagong Baryo, sa mga tatahak po nung lane na papunta sa Monumento, light din ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa kabilang lane naman po, ito naman po yung papunta sa May Balintawak, Muñoz, ay parehas din po, wala pa pong problema ang ating mga lansangan. Dito naman po sa lungsod ng Maynila, partikular sa May Recto Avenue, doon po sa mga papunta ng Divisoria, masarap pa po at mabilis ang inyong magiging paglalakbay sa mga oras na ito. Samantalang sa kabilang lane naman, sa mga papunta sa Ligarda, ay parehas din po, light ang sitwasyon ng traffic. At yan po muna ang latest traffic update sa mga oras na ito. Alamin po naman natin na magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. May
payapabak, paring Ray. Maya-payabak June, maya-payabak Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Pupunta ka daw sa lugar ni Ninang Shambhala sa weekend, Ray. Yan ang May mga pag-ulan ba doon, Ray? Meron tayo, pero mukhang magiging maganda ang lagay ng panahon pag tayo pupunta na. Ay, sana naman. No? Ano nga bang panahon? Oo, meron. Sa weekend. Hindi, tingnan na lang. Meron bang, wala namang bagyo, di ba? Wala, pero June, meron tayong panibagong low pressure area na mataan ng Pag-asa sa may silangan niya ng Hinatuan, Surigao del Sur, around nasa 795 km yan. Dito nga sa may silangan ng Hinatuan, June. Ray, bakit pagka buwan ng Enero dyan sa may bandang Mindanao yata ang truck ng bagyo? Well, malakas pa rin yun yung tinatawag natin na northeast monsoon o yung amihan at nakita natin yung isang low pressure area, kaaway talaga niyan o yung kakontra niyan, yung malamig na temperatura. Yan ay nire-reject niya yung pag-angat ng kanyang truck. So ang tendency talaga, historical record, ang mga bagyo o LPA na pupasok sa Philippine Air Responsibility, talagang ang kanyang truck pagka ganitong season ay nagko-cross dito sa Visayas or dito sa may area ng Mindanao. So, in-expect ba natin, Ray, na talagang mula ngayon hanggang weekend ay magiging malamig ang panahon? Oo, magiging malamig. Actually, kanina nasa 22.6 degrees Celsius tayo sa Metro Manila. Pero kung matutuloy itong actually hindi pa rin maapektuhan yung area na pupuntahan sa Sabado. Kung titingnan natin simulation itong Pag-asa, yung possibility na ito ba ay magla-landfall, may pinapakita dito na kung hindi man ito magiging bagyo, posible talagang ito'y dumikit dito sa may area ng Visayas at yung pagitan ng Visayas at Mindanao. Sa makalipas na ito ng weekend natin, nakikita natin by Monday or Sunday ito didikit. At ayon sa Pag-asa, hindi naman nila tinatanggal yung possibility na ito maging isang bagyo. Gaya ni Auring, nag-isang bagyo siya, bagamat ito'y maliit lamang yung nakikita nilang tsansa noong una. Ganon din ang sinasabi nila dito sa panibagong low pressure area nito. Sige, Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magiging ng panahon sa mga susunod na oras. Yung amihan nga po, direktang nakaka-apekto ngayon sa may area ng Luzon at sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Bicol region, kasama na po ang Quezon, makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at makulimlim na papawirin. Samantalang area po ng Ilocos region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, makakaranas naman po ng mahina mga pagulan at may mga pag-abundi po sa Metro Manila at na labing bahagi naman ng Luzon. Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot ngayong araw sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuwing araw 27, 14 to 20 sa may area po ng Baguio at 32 sa Puerto Princesa City sa Palawan. Buong Visayas, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at hanggang sa katamtaman pong mga pag-ulan. Sa Iloilo City at Metro Cebu, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw at 30 naman sa may area po ng Tacloban City. Yung area po ng Caraga at Davao Region sa may area po ng Mindanao, kasama na yung Northern Mindanao, makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Samantalang may mga thunderstorms na nalabing bahagi ng Mindanao. Sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw, 32 sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:24 a.m. at ang pong sunset, 5:45 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Salamat, Ray Pelayo. Alamin naman natin ang ibang balita sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Davao City, ihahatid sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang Prom D. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Una sa mga balitang Prom D. Giangko ni Kalumpit Mayor Jessie De Jesus nga adunay problema sa sistema sa pagpanghatag sa Cash for Work program sa DSWD. Apan nagpasalig ang lokal nga kagamhanan sa mga lumulupyo sa maong dapit nga mahatagan sila og hinabang sa higayon nga silang manginahanglan samtang giayo pa ang sistema sa maong programa. Ani ang report ni Nestor Torres.
Aminado si Kalumpit Mayor Jessie De Jesus na may nangyaring pagkakamali sa distribusyon ng Cash for Work project sa Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. Sa panayam ng UNTV, iginiit ng alkalde sa isang opisyal ng barangay nagsimula ang problema dahil mali ang ipinasa nitong pangalan sa municipal government. Kabilang na dito ang pangalan ng isang 2 taong gulang na bata, 15 tao na matagal ng patay at isang mag-asawa. Sa ilalim ng programa, isa lamang kada pamilya ang maaaring tumanggap ng Cash for Work aid na nagkakahalaga ng 1,310 pesos. Sa listahan ng mga barangay ay hindi that accurate. Magiging ano na lang po siguro to guide at magiging lesson hindi lang sa barangay kundi kami na talagang magiging maayos ang mga susunod na listahan. Samantala, dumipensa naman ang alkalde sa isyu ng pamimigay ng coupon sa mga benepisyaryo ng DSWD program. Naubaya sa amin yung sistema. Kagaya din ng ginagamit namin pag kami nagbibigay ng relief goods during the time ng calamity. Ito ang mag-identify at ito ang dadali ng isang nabigyan ng stab sa ating validator. Umaasa naman ang mga residente na maayos na ang problema upang mapakinabangan na nila ang mga programa ng DSWD. Talagang CI nilang maigi yung walang-wala. Dapat mauuna po yung talagang walang-wala. Sana po, Mayor, sa susunod na yung hindi na mauulit po tong mga bagay na to nang wala na pong magrereklamo. Magkaroon po sana mga disiplina yung mga namumuno dito. Nangako naman ang munisipyo na magbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan ng tulong bago matapos ang Enero habang inaayos ang problema sa Cash for Work aid distribution. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Miabot na sa buhatan sa Land Transportation Office Region 9 ang mga bagong driver's license card. Ipangapod-apod usab kini sa labing daling panahon sa mga licensing center sa Zamboanga Peninsula aron makuha na kini sa libo-libo ka mga aplikante. Si Dante Amento sa detalye. First come, first serve basis. STL ta advierte, el Land Transportation Office Region 9 con el sacada del mga nuevo driver's license kay Yalyaga Ayer estaba na oficina central. Asigon na LTO, el mga puede ya dale non-professional y professional driver's license, el mga ya pasa aplikasyon enero hasta abril del año pasado. Mas manada con estos para na syudad de Zamboanga kita alcanza na 10,000. So if they apply January or even by December of 2015, entraw yan sila na supply allocations. Pero from May 2016 and onwards, esperaan na kita na forthcoming supply. Un total de 30,000 driver's license cards ay dale para na 10 licensing centers na Zamboanga Peninsula. Mientras tanto, esperanzao ay llega na último semana de enero o cuando ya entra el mes de febrero, el siguiente batch del magalicencia. Ta esperanza también el LTO que por medio con gradualmente ay puede tapa el 124,000 backlog na rehiyon. Commitment po ito ng ating bagong administration, ang bagong talagang secretary ng department, si Secretary Tugadi at saka si Assistant Secretary Galbante na siguruhin na yung pong mga backlog ng mga naunang panahon ma-address po yan at ito na po yung katuparan. Dante Amento, UNE TV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga. Mamahimo nang maitaho dayon sa katawhan ang makitang environmental crime sa Negros Occidental pinaagi sa bag-ong gilansad nga GeoCam mobile application. Sila Lane Moreno sa detalye. Sa tinutuyo nga mas maamiligan kag malungan ang palibot, isa ka mobile application ang ginlunsar sa Provincial Environment and Natural Resources Office o Conpenro sa Negros Occidental. Ini ang GeoCam mobile app. Ginalauman nga pamaagi sini matap na ang mga illegal logging nga aktibidad kag iban pa nga paglapas sa environmental law kaangay sang illegal nga pagpamina kag iban pa. Makuha nila sang picture. Kag in order to help us also nga mamonitor ang aton forest area, ang protected area, ma-email nila sa amon. Sa GeoCam mobile app, mahimo nga isugid sang publiko ang makit-an nga paglapas sa environmental law pamaagi sa pagkuha sang imahi.
Ang makuha nga imahe mayara sang coordinates nga longitude o latitude, oras kag petsa agud may baluan sa DENR kung ang imahe yara sa protected area, timberland o titled property. Tanan nga mga imahe dapat ipasa sa email address sang Penro o i-post sa Facebook page sang Penro Negros Occidental. Pamaagi sini madali nga may baluan kag maaksyonan sa DENR ang mga illegal nga buluhaton sa lugar. We could prompt sa amon personnel sa field nga kadtuan nga area, kadtuan nga coordinates kay may violation dito. Ang GeoCam mahimo i-download sa Play Store o App Store. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang prom-di karong buntag. Gikan diya sa Davao City, balik diya sa Kauluhan, June. Dengan salamat, Victor Cosare. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzan. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for our news abroad, U.S. President-elect Donald Trump says he plans on repealing and replacing President Obama's signature healthcare legislation as soon as the Secretary of Health and Human Services is confirmed. Trump says the law is collapsing on its own, citing increases in premiums in particular states for Affordable Care Act exchange-based plans. Trump argues that Republicans are helping Democrats by replacing it immediately. Obamacare is the Democrats' problem. We are going to take the problem off the shelves for them. We're doing them a tremendous service by doing it. We could sit back and let them hang with it. We are doing the Democrats a great service. Italy's constitutional court rejects a bid by the country's biggest labor union to hold a referendum on a jobs market reform that eased the process of firing workers. Big businesses welcome the labor reform, which scrapped a rule that gave people fired from large private sector companies their right to be hired. The CGIL union asked the court to approve a vote on reintroducing the rule and extending it to smaller companies. The judges approved two other referendums. CGIL proposed one on the use of vouchers to pay workers who have no contract and one on contracting companies' obligations to workers. The 2015 Jobs Act and constitutional reform are flagship projects of former Prime Minister Matteo Renzi in an attempt to revive the Eurozone's most chronically stagnant economy. In other news, Volkswagen agrees with the U.S. government to pay $4.3 billion in fines and penalties to resolve its diesel emissions troubles. As part of the settlement, Volkswagen has agreed to plead guilty to 3 felony counts under U.S. law. These are conspiracy to defraud the United States, commit wire fraud and violate the Clean Air Act, obstruction of justice, and entry of goods into the United States by false statement. Separately, Volkswagen agrees to pay a civil penalty of $50 million to the Civil Division of the DOJ to settle potential claims asserted under the Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Posible namang maging abala ang taong 2017 para kay boxing legend at Senator Manny Pacquiao. Ito ay matapos kumpirmahin ni top-rank promoter Bob Arum na makakaharap ng People's Champ ang Australian boxer na si Jeff Horn sa 23 ng Abril. Posibleng ganapin ang laban sa Australia o sa United Arab Emirates. Sa panayam ng Los Angeles Times, inihayag ng top-ranked boxing supremo na ang Pacquiao-Horn April bout ay bahagi ng 4-fight farewell tour ni Manny ngayong taon. Ayon kay Arum, nakatanggap na sila ng offer sa Russia para sa July fight, sa Europe naman sa Setyembre at sa Estados Unidos naman pagdating ng Nobyembre o Disyembre. Posibleng ang unbeaten 2-belt junior welterweight champion na si Terence Crawford ang huling makakalaban ni Pacquiao bago matapos ang 2017. Nakahanda
Handa na ang lahat para sa gaganaping Miss Universe 2016 swimwear presentation sa Lapu-Lapu City, Cebu sa susunod na linggo. Naniniwala ang lokal na pamahalaan na malaki ang maitutulong na naturang international event upang maiangat ang turismo sa lalawigan. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuabi. All set na ang lalawigan ng Cebu para sa pagdating ng mga nagagandahang kandidata ng 65th Miss Universe pageant sa susunod na linggo. Nailatag na rin ang plano ng Philippine National Police katuwang ang mga local government unit, kaugnay sa ipatutupad na seguridad. Umaga ng January 17, nakatakdang dumating ang mga ito sa Mactan Cebu International Airport, kung saan personal silang sasalubungin ni Cebu Governor Hilario Davide III. Mula sa paliparan ay didiretso na ang mga ito sa hotel. Nakahanda na rin ang venue sa Lapu-Lapu City, kung saan naman isasagawa ang Miss Universe swimwear presentation. We are telling you guys that we are 100% prepared already, and then we are very excited to start the swimsuit presentation. So we have fixed everything, the queries, concerns of the different departments already. In terms of safety, I can say na we have the max security systems already. Mayroon na ring inihandang parachute tent at backup function room ang J Park Island Resort and Water Park upang hindi maantala ang event sakaling hindi maging maganda ang panahon. Tiniyak ng pamunuan ng resort na ligtas at mag-e-enjoy ang mga kandidata sa kanilang pananatili sa lugar. We can promise that we can give the best service on that day. Security-wise, we can do that also. And of course, the fun and luxury is there. And to the candidates also, I know they will be given the chance to be exposed on that day. Una nang inanunsyo ng J Park Management na bukas sa publiko ang nabanggit na Miss Universe event, ngunit sa pamamagitan ng first-come, first-served basis. Sa ngayon ay nasa 10% na lamang ng mga tiket ang hindi pa naibibenta. Samantala, magkakaroon naman ng live telecast sa Hoopsdome sa Lapu-Lapu City at sa Cebu City upang makapanood ng libre ang iba pa nating mga kababayan. Naniniwala ang Cebu Provincial Government na makatutulong ang 2016 Miss Universe pageant upang umangat ang turismo sa lalawigan. Ang Cebu ay kilala sa mga nagagandahang beach destinations at masasarap na delicacies. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Para sa iba pang umahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Habol ko lang to Batiin ko lang itong mga kaibigan natin. Sige, go ahead. Kanilang kaarawan ngayong araw, si Melody Cabida, si Karina Sumayaw, si Francia at Frenny De Jesus. Yan. Alam niyo masarap i-celebrate ang birthday? Saan? Sa Daniels. Of course. At mas masarap yan kapag nanlilibre. O sige, magkita tayo dito mamaya. Celebrate niyo ang inyong 12 Sabbath. Yan, Happy Sabbath pala. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Webes, January 12, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ang po si Jun Soriao. At ako naman po si Monica Verario. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.